Nakakuha ng impormasyon ng DFA na nasa Paris, France, ang pugatik si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng impormasyong ito? Jiggy, isang mapagkakatiwalaang diplomatic source ang nagsabi sa Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France si Zaldico. Gayunman, walang impormasyon kung saang eksaktong lugar siya nakita at wala ring visual proof o anumang letrato. Nakatutok na ang ating embahada roon para kumpirmahin ang impormasyon naroon ang dating kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Jiggy, dagdag pa ni Secretary Lazaro, kinanselina ng DFA ang diplomatic at regular passport ni Ko matapos itong ipag-utos ng Sandigan Bayan. Pero may isa pa siyang hawak na expired na regular Philippine passport. Yan daw ang posibleng ginamit ni Ko kaya siya naharang sa border ng Germany at na-detain sa Czech Republic. Jiggy? At Camille, may bago bang impormasyon ng DFA kung nakaraan ay hindi nagbigay sa Pangulo ang mga kinatawan ng Embahada ng France dito sa Pilipinas ng anumang impormasyon? Ang DFA, meron ba nakuhang bagong impormasyon tungkol sa asylum application ni Ko? Jiggy, kahit ang DFA walang makuhang detalye kaugnay sa umano'y asylum application ni Ko, sensitibong usapin daw kasi ito sa Europa. Mahigpit din ang confidentiality rules doon alinsunod sa kanilang batas. Kaya wala raw silang makuhang impormasyon tungkol sa asylum request ni Ko. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos walang nakuhang impormasyon nang makausap niya si French Ambassador Marie Fontanelle. Ayon sa palasyo, tinanong ni Pangulong Marcos si Fontanelle kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero walang nakuhang sagot ang Pangulo. Ayon sa French Ambassador, hindi siya maaaring magbigay ng impormasyong hindi siya otorisadong ibigay. Bagamat dismayado, iginagalang daw ni Pangulong Marcos ang proseso ng France at Czech Republic. Jiggy? At yung mapauwi si Ko at mahiling nila sa France, kaya ba yan? May legal pa bang basehan ng Pilipinas dahil nga nasa proseso siya ng asylum application? Jiggy, ayon sa international law expert na si Attorney Romel Bagares, sa ilalim ng asylum system ng European Union o EU, may tinatawag na Dublin III regulation. Sa ilalim nito, maaaring hilingin ng isang EU member state mula sa isa pang EU member state ang responsibilidad para suriin ang asylum application ng isang tao. Sa kaso ni Ko, posibleng ang nag-apply siya ng asylum sa France. Dahil dito, posibleng makipag-ugnayan ng France sa Czech authorities na papuntahin si Ko sa France. Tingnan natin ang paliwanag ni Attorney Bagares. We have Dublin III regulation stating that if you're going to apply for an asylum, if you're going to file a petition for asylum, you need to do that in your country of first entry. That is why he was sent to France. Pero uulitin ko lang, Jiggy, hindi kinumpirma ng French Ambassador kay Pangulong Marcos kung hiniling nga ng France na palayain ng Czech authorities si Ko. At hindi rin kinumpirma ng French Ambassador kung may asylum request nga sa France si Ko. Yan ang kailangan panglinawin ng ating gobyerno. Jiggy? Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.